Magandang umaga po, mahal na Apo Kunching, sa mga alagad, sa mga kaps at sa buong tagasunod po. Ngayong umaga pong ito, kukuha po tayo ng magbabahagi. Nawa po Ama, ikaloob mo po kung sino pong malapitan, siya po ang magbabahagi ng kahiwagaan ng Ama, kung anong naganap po sa buhay nila, kung ano po ang nagawa ng mahal na Apo Kunching sa kanilang buhay upang ipadama nila sa kapwa nila kung paano sila nananalig, nagtitibay at nananampalataya sa lugar na ito. Ngayon po ay tatawag tayo ng magbabahagi. Ama, sino po kayo? Nay, pwede po ba? Magbahagi po kayo kung ano pong nadama nyo rito, kung ano na po ang inyong natamo, kung ano na po ang natamo sa mahal na Apo Kunching. Ano po na yan? Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ay galing po dito kay Apo Kunching. Ako po ay binigyan ng Panginoon. Ang Panginoon ay hindi po siya natutulog. Kami po ay tinulungan niya po kami dumaling dito po sa simbahan na ito. Ako po ay nagpapasalamat sa binigay ng kagalingan po sa akin. Salamat po. Ako nanay, talagang hindi ko po narinig. Pero yung po ay nadinig naman niya kahit hindi ko po nadinig yun. Tsaka naintindihan niyo siya po ang nakaunawa po lahat nun. Tatawag po ulit tayo ng magbabahagi. Bakit ba iyon? Kapatid, alikang. Huwag ka na yumuko. Gandang umaga po sa ating lahat. Masurpresa talaga ang Ama. Ang ibig ko pong ibahagi sa inyo. Nung nagumpisa po ako dito, nung unang araw na dumating ako dito, isa lang hiniling ko sa Ama. Ama, malayo ang lugar namin. Batid mo ang pamasahe namin papunta rito. Hinihingi ko po sa iyo, Ama, na wag mong pahintulutang mahinto ako sa pagpunta rito. Magpipitong taon na po kaming papunta rito. Dininig po ng Ama ang hiniling kong yun. Nilapitan po ako ng mahal na ina sa katauhan ng kapatid na Dory. Sabi niya po sa akin, huwag kang mag-alala. Ang sabi ng Ama, hindi ka raw niya pababayaang hindi makarating dito. Pinaniwalaan ko pa yung pinagtiwalaan ko ang salita ng Ama dahil wala namang pagkabula lahat ng salita niya. Pero may eto lang po nakaraang buwan, mga August siguro po, doon man ako sinubukan ng Ama. Yung time po na yun, wala pong nagtitinda po kasi na isda yung asawa ko, driver po siya. Noong time na yung puro Baguio po yun, di ba? Wala po sila na napapakyaw, wala po silang tinda. Halos 2 buwan po yun. Pagdating po ng Miyerkules po, dito kami. Pagdating po ng mga Webes, Biyernes, hanggang ano po yan, nag-iisip na po ako kung saan ako nagpamasahe papunta rito. Doon naman po ako sinubukan ng Ama kasi sinarili ko, sa pamagitan ng sarili ko, kala ko magagawa ko ng paraan. Nag-iisip na ako kung kanino ako manghihiram. Sa totoo lang po, talagang nung time na yun, pinabayaan ako ng Ama. Dahil nga hindi ako humihingi sa kanya eh. Dahil minsan sabi niya sa akin, wala ka pang hinihingi anak ko, wala ka pang hinihingi sa akin.
Totoo po yun, minsan hindi po ako humihingi sa Ama. Sa parang nagiging mayabang sa sarili ko, sa pamamagitan ng sarili ko, makakagawa ko ng paraan. Pero hindi po, doon niya po pinahintulutan na talagang nangutang po ako nung time na yun, ng pamasahe ko papunta rito. Kaya hinihingi ko po ng tawad sa Ama yun, na lahat ng bagay ay sa Kanya. Ang lahat ay binibigay niya. Kung hinihingi mo nga ng tapat sa Kanya. Pero kung ang sarili ko, ang ginawan ko ng pamaraan para makarating dito, hindi niya po pinahintulutan na magkaroon ako ng pamasahe dito, kundi sa panghiram sa kapwa ko. Ngayon po, doon niya naman ako sinubukan at nagpasubok naman ako. Ngayon po, tinanim ko sa isip ko, ang lahat ay sa Ama, ibibigay niya. Sa pamamaraan niya, hindi sa sarili ko, kundi sa kapangyarihan at kabutihan at kagandahang loob niya. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Talaga pong ganun ang Panginoon. Pag kayo po ay sa Kanya humingi ng lahat ng bagay na na kailangan ninyo, wag na kayo magsabi sa kapwa nyo, siya po mismo talaga ang gagalaw para sa inyo. Basta totoo lang po tayo. Ganyan po siya kahiwaga sa mga anak niya rito. Tatawag po muli ako ng isa pang magbabahagi. Ito pong kumukuha sa akin, siya po muna pagbabahagihin ko bago po ako kunan. Ama, magandang umaga sa iyo, Ama. Papuri pa salamat sa iyong dakilang ikaw, Diyos, ay buhay. Ama, magandang umaga sa iyo mga alagad, mga kaps, tagasunod, mga pasyente. Ay pamahagi ko lang noon, kala niyo po, nangyari sa akin, hindi ko alam kung kung malampasan ko ang lahat ng pagsubok ng Ama sa akin. Akala niyo, mga kapatid, hindi naman pa sinasabi totoo yan. Akala ko ang unang-unang umpisa, pumunta ako rito dahil maraming mga sinasabi. Ngayon, hindi naman ako, lalo naman akong lumala ang sakit ko. Yung balat sa talagang mula ulang talampakan, ang kabaw-baho ko. Akala niyo, anong nangyari sa akin? Huwag mo pong payakin. Tuwing mag-ano na, ako pong tumatayo, ako lang mag-isa. Walang hawak sa akin. Yung pala, yung ginawa ko dati, yung mula nagkaisip ako hanggang dalaga, hanggang nag-asawa ko, talagang pag-asuplada ako. Kaya pala siguro yung lahat ng pagsubok ng Ama dahil wala ako sa Kanya eh. Sarili ko lang mismo ang iniisip ko, wala akong pakialam kung sino yung taong nagtawag sa akin o sino yung makiano sa akin, wala sa akin yan noon. Ang gusto ko lang, sarili ko lang dahil sa oras ng may trabaho ako ay ako magpadisturbo. Kaya Ama, ang tagal kong sinusuko ang ugali ko. Ang lahat, nga hindi ako, yung pinahirapan na ako, nga hindi ako makatulog. Lahat mula ulo ang talampagang kati sa katawan ko, di mo maniwala. Mula gabi hanggang maglamag, alas 4 ako makailip, isang oras, yun lang. Ang kapayat-payat ko, parang balat buto na lang ako. Pero ang katawan ko mabaho. Alam ko, kung di akong pinagbabatahan ng mga alagad o lahat ng dito nakakita sa akin, pasalamat ako nga, lampasan ko lahat. Kahit anong sinasabi nila sa akin, hindi, minsan maano ako, minsan ang ipupus ko na lang sa Ama, ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa akin, kailan ba isusuko mong buhay sa Ama?
Hindi mo naman sinusuko ang lahat ng ugali, pinairal ko raw. Totoo po. Kaya ilang buwan ako natanggalan ng kati. Akala niyo, 7 buwan po. Nawala na, hindi nag-ano makati. Ang oras ng yung balat ko, akala niyo po, umupo ako doon. Pag oras ng haplosan ako ni Mama Mary, galing ako doon ako upo sa lalagyan ng tubig. Kaya pag oras ng umupo ako sa upuan, wala pong uupo. Aalis po sila dahil sa baho sa katawan ko. Dahil yun pang pinadama sa akin, na sobrang sobrang silan ko, kahit diyan ayaw ko talaga. Para pinakita sa akin, nga sa sarili kong sa sarili ko, ganyan pala ang wala sa Ama. Sarili lang mismo ang inatupag, kung dili, maganda pala. Kung mayroon palang mga kaibigan, mga kasama ngayon ditong gawain, kung hindi ko nasumpungan nitong gawain, siguro po wala na po ako dito sa gawain. Wala na po ako. Hindi ko alam kung nakaakyat ba ako sa langit, kay malaki po akong kasalanan, hindi pa po ako napagsisi. Ngayon po, Ama, dakila, pinagsisihan ko na, dandahan po na akong binaba, dandahan ko nagbabago, nagdandahan din ako nagbago. Sa mga taong nagmamahal sa akin, lalo na dito, hindi ko makalimutan, dito po ako gumaling sa lambanan nito na tinuring po na paraiso. Ang sabi na sa akin, anak, kung hindi ka magbago, sino daw siya sa akin buhay? Sabi kong ganun, ikaw po Ama ang nagbigay ng buhay. Kaya po ito ako nakikita niyo sa akin. Magaling na po ako. Di yung sinabing magaling, dandahan po ako pinagaling ng Ama. Hindi gaano pa, minsan, ang kaluluwa ko, dandahan na po na parang di nauhaw at nagpakababa na rin ako sa mga tao ang nagmamahal sa akin, lalo na sa Mandakila na siyang nagbigay ng buhay ko. Salamat po sa inyo. Alam niyo po, dadagdagan ko po yung naging bahagi ng karanasan niya po rito. Hindi ko po siya nilalait, hindi ko po siya pinapahamak. Bagkus yun po ang nakilala ko po sa kanyang pagkatao, kasi kapitbahay ko po siya. Ang ugali po niya kasi nung araw, napakasuplada po. Kung suplada ako, mas napakasuplada po. Siya po ay napakalinis sa tao, sa katawan, makita kanyang may konti-konti kang para po siyang, ito aral po ito po siya, para po siyang nadidiri, makita kanya, sasabihin niya sa'yo, ba't hindi ka maglagay ng ganito. Subalit, nang siya po ay pitikin na ng Ama, naku, kung makikita niyo po talaga siya, talaga pong sugat na sugat. Pag yan po ay ginagamot, hubad-hubad po, makikita niyo po na maamoy. Siguro, isa po yun sa kaparaanan para makilala niya ang Ama. Kasi kung hindi po siya ginano, nasaan po kaya siya ngayon? Kung hindi siya nadala rito sa mahal na Apo, kung hindi siya nagkaroon ng mabigat na karamdaman. Alam niyo po, sa ginamot po sa kanya, sa skin disease niyang yon, siguro po hindi pa kami nakakalahating kilong aksibal. Pero kung yun po ay sa doktor, nakalabang ko pa po ang anak niya na kasalukuyan po siyang ginagamot dito. Dinadala po siya ng palihim sa derma. Dinadala po siya sa ospital. Ako naman po, sige, bahala kayo, gawin nyo ang gusto ninyo, pero pag lumala, walang lihim sa mahal na Apo. Alam nyo po, siguro natakot din po yung mga anak niya dahil hindi naman po gumagaling. Magkano po ang derma? Magkano po isang patingi sa derma? Magkano po ang isang tube ng gamot para sa balat? Dito rin po siya gumaling. Ang tuwan-tuwa nga po yung mga anak niya kasi nakita na po yung pagbabago niya, at sana po ang dalangin ko din po sa Ama, magpatuloy ang pagbabago po ng ugali. Tatawag po muli tayo ng isa pang magbabahagi. Ito, teka po, Ama.
ng Sabador. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa banal na espiritu, sa katawan ng mahal na Apo Kunching, at higit po sa Ama, sa Amang Dakila. Maraming salamat po, Ama, sa kagalingan na pinagkaloob mo po sa akin. Sa karamdaman na ito, lubos akong nagpapasalamat sa iyo dahil tinuruan mo ko. Tinuruan mo ko kung paano manalig at manampalataya sa iyo. Kaya sama na po ang aking mga anak. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Ama. Dinala mo ko sa tamang daan, sa tamang landasin. Salamat din sa banal na espiritu, sa katawan ng mahal na Apo Kunching, na nagpanaginip sa akin, na yung nakita nga daw po niya ako noon, naglalakad po siya, lalos lumilipad po, nakaputi siya. Ngayon po doon po sa kanto sa amin sa Sapang Putol, galing po ako ng bayan, para po siyang galing din sa doon sa may gawing kabayanan din ng San Ildefonso, doon po siya galing. Pabalik na po siya, parang pabalik na po siya ngayon dito sa gawin nato sa highway sa amin. Ngayon po, nakita ko po si Apo sa panaginip ko. Sabi niya, taga-Riang ka pala, sabi niya sa akin. Opo, Apo, sabi ko pong ganun. Yun nga po, nakarating nga po si Apo dun sa amin. Nung pong Sabado, nung pong Webes. Kaya po, doon po nalaman niya na taga-ron nga po kami sa Banas po, sa San Ildefonso. Kaya nagpapasalamat po ako sa banal na espiritu sa pag-akay po niya sa akin sa panaginip ko, na siya po dinala po pala niya ako dito sa kanyang dambana, na siya pong magpapagaling sa akin ng Ama, na siyang sinabi niya sa mahal na Apo Kunching. Basta't pumunta ka kay Kunching, yun po ang sabi ng Ama sa akin, walang makakagalaw sa iyo, akong bahala sa iyo doon. Yun pong sabi niya sa akin sa panaginip ko. Yung mama pong nakaputi, kasi po papunta po kami sa panaginip ko rito sa Divine Mercy noon, kaming mag-asawa sa panaginip ko, may humaharang po sa akin, sa aming mag-asawa sa daan, na nakaitim po, lalaki po siya. Itim po ang damit niya. Ngayon po, nakikiusap po ako doon sa mama na yon. At sabi ko po, parang awan mo na. Pupunta kami kay Apo kay Apo Kunching, kay Jesus Christ. Sabi ko pong ganun. Ngayon po, nawala po iyon. At ang lumitaw po, yung nakadamit na nga po ng puti. Sabi po niya, Ine, halika. Sabi po niya sa akin. Pinapasok po niya ako sa bahay niya. Tapos po, sabi niya sa akin, dahil sinabi mo kay Kunching ka pupunta, walang makakagalaw sa iyong kahit sino. Yun po ang sabi niya sa akin. Kaya yun pong pinanaligan ko na yung kanyang salita, na nasa tamang daan nga po niya ako. Tamang daan, inakay po niya ako, dinala po niya ako rito. Tapos po, marami pa pong pangitain na ipinakita sa akin ng Panginoon. Nakita ko si Apo sa katotohanan. Sa Last Supper po siya, nakaupo po siya doon. Mahaba po ang buhok niya. Ngayon po, kwento ko po kay Apo, yung panaginip ko po sa kanya. Sabi niya, hindi ako yun. Hindi po, kayo po Apo, kako yun. Mahaba po ang buhok mo, ikaw po si Jesus Christ. Sabi kong gano'n. Natatawa lang po siya. Tapos yun nga po, pinanaligan ko na po yung salita niya, na magaling ka na. Sabi niya gano'n sa akin. Kaya inaangkin ko po ang aking kagalingang lubusan mula ulo hanggang talampakan. Salamat sa Diyos Ama, sa Diyos Anak at sa Diyos Espiritu Santo, at sa panalangin ng lahat ng mga kapatirang Divine Mercy, sa mga kaps at sa mga alagad, lalong-lalo na sa taong ginagamit niya ang mahal na Apo Kunching. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po. Inakay mo po kami sa tamang daan, nasa tamang landas po tayo, nasa Panginoon po tayo, nasa Diyos na buhay po tayo. Maraming salamat po. Ama, salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Talagang nakita kita kung paano ka lumalaban, kung paano ka nagtibay. Talagang inspirasyon ka sa mga may sakit. Salamat po, Ama. Muli po ay tatawag tayo ng magbabahagi. Ang tatawagin ko po ay ang
aking pastol, si Tita Dory. Ama, salamat sa iyo. Muli pinahintulutan mo na ako'y tumayo sa harapan ng mga kapatid ko upang makapagbigay ng inspirasyon, ng kalakasan. Nagtitiwala at nananalig ako, Ama ko, at inaangkin ko na ikaw ang may atas nito at ang lahat ng luluwal sa mga labi ko ay magmumula lamang lahat sa iyo. Walang hanggang papurit pa sa salamat sa iyo, o dakilang Ama ko. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaantok po ba kayo? Hindi po, pero napakatahimik nyo. Andyan na po yung biyaya ng Ama, baka tutulog-tulog kayo. Wala po kayong makakamtan. Amen po ba? Mga kapatid, isa lamang pong habilin sa inyo. Ang sino man pong tumayo sa harapan nyo, mithiin nyo po na pakinggan ito. Maaari po sa ibang araw ay maganap sa inyo kung anong naganap sa kanila. At sa pakikinig ninyo at naitimo sa puso't isipan nyo, alam nyo na po kung anong gagawin nyo kung daratal man sa inyo ang araw na pagdalisay ng katulad sa mga kapatid na tumayo sa harapan nyo. Amen po ba? Amen. Hindi naman po tatayo sa harapan nyo at magbabahagi ng walang katuturan nito. Lahat naman po na pinahihintulutan na tumayo sa harapan nyo ay kapupulutan ng aral ninyo. Kapupulutan ng kalakasan, ng kaliwanagan. Pagkat ang mga nagiging binabahagi ko sa inyo ay tuwirang nagiging kaganapan sa bawat buhay ng mga tumatayo sa harapan nyo. Amen po ba? Sabi ko nga po dun sa Pasi, kapatid mo tatawagin, alam ko kapag Pasi ka bilang pastol mo. Kasi po ako bukas ang facilitator. Subalit sa kapahintulutan ng Ama, ako'y kanyang pinatayo upang makapagbahagi sa inyo. Sabi sa tuwing nga po tinuturan ang marami po ang naaakay sa dakong ito sa kaparaanan ng karamdaman. Amen po ba? Karamihan po sa inyo dito ay may mga karamdaman. Subalit masasabi ko po na ako ay mapalad. Subalit lahat naman po tayo may palad. Ibang kaparaanan lamang po ang naging daan para ako'y maakay sa dakong ito. Hindi po ako naakay sa dakong ito nang dahil sa karamdaman, bagamat may kaliitan ng katawan ko, subalit hindi po ang karamdaman ang naging kaparaanan, kaya ako ay narito. Taga rito lamang po ako, tagapaligi po ako. Subalit, sabi nga po, takda-takda ang pag-aakay ng Ama, takda-takda ang pag-aalay niya. Nang ako po ay akayin niya sa dakong ito, akala ko nga rin po noon bilang taga rito na ang gawain ito ay para lamang sa mga may karamdaman. Subalit hindi po pala. Lahat po pala ay kayang pagalingin sa dakong ito. At ang napagaling po sa akin ay yung napakahalaga, yung aking pong kaluluwa. At aminin man po natin hindi, lahat tayo ay may karamdaman dito. Amen po ba? Amen. At napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Isa ako sa naakay niya sa dakong ito upang ganap na makilala siya, madama siya, at salamat sa Ama sa pagtitiwala niya sa bilang katauhan ko, ginamit niya upang maglingkod sa ubasang ito. Hindi nga po karamdaman ang ginamit sa akin, subalit maraming pinagdadaanan sa bilang pagkatao. Katotohanan po, talaga may kahinaan tayo. Kapag may dumaratal ang mga pagdalisay, pagsubok sa atin, ang kahinaan ay dumaratal sa atin. Subalit purihin ng Ama, isa sa mga natutunan ko dito ay ang laging tumanggap. Sa dating buhay po, di po ba, ang sa tuwin ay tinatanggap lamang ng bilang pagkatao, hindi lamang po siguro ako, halos lahat sa atin. Yung mga magagandang bagay na nagaganap sa atin, doon tuwang-tuwa tayo. Subalit kapag mga hindi na magaganda, parang hindi na tayo masaya, hindi na natin kaya. Subalit isa sa mga natutunan ko sa dakong ito, sa kabila ng mga negatibong nagiging kaganapan sa buhay ko, yun pala ang kaparaanan ng Ama upang ako ay matutong tumawag, umasa sa Kanya. Amen po ba? Kayo po, nung natuto kayo na tumungo sa dakong ito,
nakaririnig ng mga banal na aral sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Di po ba nabago rin ang pananaw nyo? Ano man ang dumaratal sa atin, negatibo man ito, pero ito ay natatanggap natin na may kaluwagan sa ating puso't kaisipan. Sapagkat batid po natin na anuman ang nagiging kaganapan sa buhay natin, ito ay ating mahulakusan pagkat kailanman amay di tayo pababayaan. Amen po ba? Amen. Nasa pagtitiwala at pagtanggap po natin. Tulad po ninyo mga pasyente na naririto, paano nga po ba kagalingan ay makakamtan ninyo? Nasa pagtanggap po ninyo, nasa pagtitiwala at pananalig ninyo. Sabi nga po, ialay man ang ialay sa inyo. Subalit kung di namang tuwirang tatanggap magtitiwala kayo, kayo'y walang matatamo. Amen po. Kaya ano, mga kapatid ko, ang marapat gawin ninyo? Makinig kayo. At hindi lamang basta makinig kayo. Yung mga napapakinggan nyo, itimo nyo sa isip at puso ninyo. At mithiin ninyo ang mga banal na aral na naririnig nyo. Mithiin nyong maisabuhay ito. Yun po ang napakahalaga, makinig at pagsasabuhay. Upang kamti natin kung ano man ang mga minimithi natin. Iba't iba po ang minimithi natin. Amen po ba? Karamihan ay kagalingan ng kanilang karamdaman katawan. Subalit marami din po dito ang nagmimiti ng iba't iba. Sabi nga po, iba-iba ang pagdalisay na ating pinagdadaanan. Lahat naman po tayo ay dumadaan dito. Iba't iba nga lamang ang kaparaanan. At kung ano man ang mga kaparaanang ito, huwag nating ikalumbay ito mga kapatid ko. Kundi ito'y ating pasalamatan sapagkat ito lamang ang ginamit na kaparaanan upang tayo ay matutong tumawag umasa sa Kanya. Amen po ba? Di po ba mga kapatid ko, kapag patag ang buhay natin, aminin man natin hindi ito, tuwirang nakakalimot tayo. Subalit kapag may dumatal na sa atin, na pagdalisay o pagsubok man ito, natututo tayong tumawag lumapit sa ating Panginoon. Amen po ba? Doon lang natin naaalala na siya lamang ang ating maaasahan. Siya lamang ang ating malalapitan. Kaya mga kapatid ko, ano nga ba ang habilin sa inyo? Yamang kayo ay naririto sa dakong ito, mithiin na ninyo ang bawat pag-aalay sa inyo. Araw-araw, iba-ibang biyayang inaalay sa inyo. Ngunit sa tuwina na may haing mainam ito, kung tuwirang ito'y kakamti nyo, ikabubusog ng kaluluwa ninyo. At yun ang mahalaga mga kapatid ko. Kung minimiti nyo'y kagalingan karamdaman ng katawan nyo, mitiin nyo munang lumakas ang kaluluwa nyo upang kagalingan ay ganap na kamti nyo. Yan ang mahalaga mga kapatid ko. Mga banal na aral na naririnig sa ating mahal na Apo Kunching, yan ang makapagpapalakas sa inyo. Yan ang makapagbibigay pag-asa sa inyo. Yan ang magbibigay kaliwanagan sa inyo. Mga kapatid, yamang tayo ay naririto, kamtinan natin kung ano ang marapat upang di masayang ang bawat pagsusumakit pagbabatay ninyo. Kagalingan ay ganap na kakamti nyo, hindi lamang ng katawan ninyo, higit ng kaluluwa nyo. Kapayapaan ng kaisipan, kapanatagan ng kalooban, yan ang twinay biyaya ng Ama na alay niya sa atin. Tulad po namin mga lingkod, kung pagmamasdan nyo, subalit ang mga pagdalisay, si Mother, yan po din, humuhugot talaga kami ng kalakasan dyan. Alam na alam po namin ang pinagdadaanan niya, pero lagi pong nakangiti, laging masigla. Hindi mo makikitaan na parang nananamlay. Ganyan lamang kapatid, mga kapatid, laban lang ng laban. Sabi nga po kung sino yung lumalaban, tuwirang tagumpay ang kakampin. Sino nga ba ang hindi lumaban na hindi nagtagumpay? Kaya mahirap man pag sumakita natin na paglabanan ang lahat na ating pinagdadaanan at tuwirang katagumpayan, kagalakan ay ganap nating makakamtan. At isa pa nga po pala yung mga nagpa-facilitator po at saka yung mga ibang kapatid ko na nauna nagbahagi. Isa pong patotoo ako, mga taga-Tondo po yan, na nasa una ay katulad nyo rin. Subalit sa pagtitibay nila, ngayon, tingnan nyo po, kung alam nyo lang ang mga pinagdaanan ng mga yan, subalit nakakatindig pa rin sa harapan ninyo. Kaya yun lamang po, tumanggap, magtiwala. At makakamtan ninyo kung ano ang nakamta namin at madadama ninyo kung ano ang nararamdaman namin. Kaya nga po kumisan yung hindi pagganap ng mga kaunawa. Bakit namin nasasabi ito? O bakit kami nagpapahayag ng ganito? Hindi po kami
hindi po kami nagyayabang. Hindi po kami, sapagkat wala naman kaming ipagyayabang. Ang nasa lamang po namin, yung naramdaman namin, yung nakamta namin, madama nyo rin. Gusto naming maibahagi kasi yun po ang layunin ng Ama, kaya nga po kami ay narito bilang lingkod na naturingan. Kung ano ang nakamta namin, kung anong ibinahagi sa amin, maibahagi din namin sa inyo. At nawa nga mga kapatid ko, kamti nyo rin kung ano ang nakamta namin. Magtiwala, tumanggap, 100%. Mararamdaman nyo rin kung ano ang nararamdam namin kagalakan sa puso namin. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po, kapatid na Dorin. Ako naiiyak po ako sa sinabi niya, nasagasaan po yung puso ko, nasa pagdalisay po. Para po madugtungan pa ng mas mahigit pa ho at para lalong lumakas po ang mga pasyente, hihingin ko po ang ni kapatid na Marisa. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkus ang iyong pag-ibig ay patuloy kong nararamdaman upang sa dako mong banalik ay paglingkuran ng buong katapatan sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay iyong binigay upang masumpungan na iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo, sa bawat araw, hindi maaaring maganap na wala kang ipapatutuo sa ating Panginoon. Bawat araw, bawat minuto, bawat segundo ng ating buhay, ipanghalandakan po natin na may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Dumaan po ako doon sa gilid na yon at napuna po ng aking mga kapatid na alagad ang paglaki po ng aking tiyan. Nasabi ko nga po sa inyo, mayroon akong nararamdaman na kung hindi po kaukulan na mapaglabanan, sadya pong maaari mong katakutan bilang tao. Subalit lang dahil ang Ama ang sa bawat araw ay pinaglilingkuran at minimithi na panabikan, yung nararamdaman na yun, baliwala lang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nais ko pong ipahayag yung kaukulan na nais ipabatid sa inyo ni kapatid na Dory, ang shepherd po ng facilitator, na yun po ang katotohanan. Sa salita lang po ng ating Panginoon, magiging gamot na po ng mga karamdaman ninyo. Amen po ba yun? Sa bawat araw po, sabi ko nga po sa inyo, nabalik tanaw habang nag-uusap po kami ni kapatid na Irene, magkaroon po kayo ng challenge sa inyong mga sarili. Yung ibinahahayag ko po sa inyo ay kaukulang kaganapan sa aking buhay, sapagkat sabi nga ni kapatid na facilitator, ang dami nating tanong, bakit ganito? Kailan ganito? Paano yung ganito? Tinatanong natin sa Diyos. Ba't hindi kaya natin baliktarin na sa sarili natin itanong yun? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat sigurado po tayo na wala pong kulang ang ating Panginoon. At kapag binaliktad po natin yung tanong, masasagot po kayo ng Diyos kung ano yung kulang nyo. Amen? Bakit ka po ito nasambit? Sapagkat yan po ay naganap sa akin. Sa una pong paglilingkod, sabi ko nga po sa inyo, kaya po pala ako nahihirapan noon dahil hindi buo ang aking pagtitiwala na isubmit ang aking sarili sa Diyos. Siguro po ng mga panahon na yon, unang araw ng alagad, unang taon, 2 taon hanggang 3 taon, ilirate ko po yung paglilingkod ko na yun 50-50. Amen po ba yun? Sapagkat ng mga time po na yon, nag-aaral pa ang aking anak, sadyang hindi ko po talaga masubmit ang sarili ko dahil hindi ko alam kung saan ako kukuha. At yun po yung kinatatakutan ng lahat. Amen? Buhay mo ba ang Diyos? Paano kami maglilingkod sa'yo? Ganito lang buhay namin. May nag-aaral pa ako, may problema ako, ang dami kong utang pa akong makakabayad. Yun po yung tanong ng tao. Kaya po ang ating Panginoon nakangiti lang. Subalit, kapag ginawa mo po pala nang lumipas na po sa bawat pakikinig ng salita at sa kaganapan kung paano ating mahal na Apo ay pinauna na halimbawa para maging huwaran po nating lahat, unti-unti po yun ay natanggap ng aking puso. Hanggang lumipas, 4 na taon, 5 taon, 6 na taon, 7 taon, at ngayon 8 taon. Alam niyo po, nakakagalak sapagkat hindi, numunukal po sa aking labi ang kaukulan na, bakit puro na lang ako? Bakit ako? Bakit ganito ako? Ganun po. Siyempre, hindi po mawala yan sa isip ng tao. Sapagkat,
kung ang kaukulang paglilingkod mo ay kulang pa, marami ka talagang hirap na iniisip sa sarili mo na hindi Diyos ang magpapahirap, kundi ikaw mismo nagpapahirap sa sarili mo. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya nung mga time po na yon, mayroon po ako isang senaryo na alala ko at tinitake ko po yun. Maging challenge po sa inyo ang bawat isa. Isa-sample ko po si kapatid na Irene. Nung mga panahon po na yon, nagpatotoo po ako ng ganito. Hindi nyo lang kasi alam kung paano yung tumupad. Ganun po, pakinggan nyo po. Gusto ko po maging makatotohanan para ma-analyze nyo po na yung mga ganung salita ay ayaw pala ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Siyempre po, walang makapagtuturan sa akin ng hayagan, maging ating mahal na Apo Kunching na huwag kang magsalita ng ganyang kapatid, may pandama ka. Hindi niya gagawin. Sapagkat ang ating mahal na Apo, napakabait. Nakangiti lang po yan, hindi nagsasalita. Umaayon kung ano yung tama, subalit wala siya sasabihin kapag ikaw anak sarili mo yung naglumalaban. Amen po ba yun? Kaya ikaw ibibigyan ng tamang pandaman ng Diyos kung paano mo ngayon i-analyze kung paano ka maglingkod. At naalala, habang katabi ko po si kapatid na Irene, anak, pinasasalamatan ko po siya at ang iba pong nag-challenge sa akin, nasabi ko nga, ito po yung patotoo ko ng time na yon, nasa retreat po yata kami noon. Hindi, nasasabi nyo lang yan na madali dahil hindi kayo. At kung dadanasin nyo na yung paglilingkod ko ay magkapalit tayo yung paglilingkod. Totoo nga ako mag-ordinaryong alagad, walang gampanin. Ayan po yung mga salita ko po nung time na yon. Siguro 50-50 po ang Espiritu sa akin, talo pa rin po ang Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ang Diyos! At ng time po na yon, may isang naglakas loob na alagad na kumausap sa akin. Sapagkat alam ko naman po na ang damdamin na ating Diyos, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, nakangiti lang po yan, tatango. Subalit walang sasambitin na makasasakit sa'yo, kundi ang mararamdaman po yung minamahal ka pa rin ng Diyos sa kabila ng kalabisan mo. Buhay pa ba, Diyos? Pero may naglakas loob po sa akin. Nung time na yun, inabangan niya ako. 2 beses po niya yung ginawa sa akin. At yun po ay si kapatid na Irene. Ang sabi po niya sa akin, Mami, gusto ba kitang makausap? Hindi pa dun sa retreat ha, inabangan niya ako pagbaba. Bakit anak? Sabi kong ganon. Alam niyo po, nasasaktan ng kalooban ko pa nagpapatuto ko ng ganon. Ganon po ang sabi niya sa akin. Bilang tao, ay totoo naman yung sinasabi ko naging matapat lang ako sa harap ng lahat. Amen po ba yun? Subalit salamat sa Ama, sapagkat kung hindi ginawa ni kapatid na Irene, ako'y prangkahin. Doon sa sinabi ko na yon, hindi ako sasagutin ng Diyos. Buhay ba ba ang Diyos? Alam niyo po, syempre sa iba po yun, maaari magdamdam. Anong pakialam mo sa akin? Hindi mo naman katawan ang katawan ko. Bakit mo ako pakialaman? Subalit salamat sa Ama. Nang sinabi ni kapatid na Irene, kasi po Mami, yung patutuon niyo po ekang ganito, ganyan. Siyempre, pinigay sa inyo ng Ama yun. Dahil alam ng Ama na kaya nyo. Subalit kung sinasambit nyo po na magpalit eka kayo ng ganito, huwag nyo pong ipamigay kung ano yung kaloob sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon po ako nagnilay. Humingi po ako ng patawad sa Ama. Na syempre po, sino naman po kaagad pagdakang naglingkod na perfect agad? Syempre lahat yan process, may proseso po kung paano katutupad at kung ano yung tama. Syempre po ang mahal na Apo, kaming mga alagad, tingin lang na mahal na Apo, alam na po yung kaganapan sa amin. Tarok na po ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching kung ano yung katanungan namin sa aming puso, sa aming isip. At noon ay naganap, nung dati pa ang adoration, nakapikit po ang banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, lahat po kami tinudlo at sinabi aming mga ugali. Sino po ang nakakita sa amin? Di ba't ang Diyos? Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya nung time na yon, sabi ko sa sarili ko, umuwi ako, ito talaga si kapatid na Irene, pinuna pa yung sinabi ko. Ngayon, kaya ko po ito binabahagi sa inyo, kailangan magkaroon din po kayo ng challenge sa inyong sarili. Alam niyo po, nagnilay ako. Humingi ako ng tawad sa Ama, at siyempre sa mga kaganapang ganun, kahit hindi po kami magsalita, tarok ng mahal na Apo bilang Espiritu ang aming mga damdamin. Kaya patuloy po siyang dumudulog para maliwanagan kami, para mabigyan kami ng tatag, mabigyan kami ng lakas, at sinagot po ako ng Panginoon. Alam niyo po, pinatutuhanan po ng Ama na kung ano man ang atas sa'yo, huwag mo ipamigay. Gawin mo sa abot na makakaya mo at hingin mo ang patnubay ng Ama, nahirapan ka man, mahirapan ka man, at kapag nakaya mo, nakangiti ka naman. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya ngayon po, hindi ko na po pinamimigay yun. Amen? Sapagkat, sapat na po sa akin na maggitian kami ni Apo, lumagpas ang bawat buwan, gitian pa rin, sapagkat ang naging panuntunan ko, noong una naglingkod ang mahal na Apo, siyang namuhunan. Wala kahit na isang singkuduling. So, balit kung yun po ang magiging panuntunan po namin, pwede rin po namin gawin.
Subalit hindi ibig sabihin na kaya namin tularan yung hambing sa mahal na apo. Nagsusumaki po kami, mga kapatid. Challenge po sa inyong lahat. Huwag niyo pong itanong sa Diyos yung paano, bakit, saan, kailan, ano pa. Itanong niyo po sa sarili niyo at sigurado sasagutin kayo ng Diyos. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Ama, maraming salamat po sa mga nagbahagi. Nawa po ang bawat pasyente na narito ay makakuha po ng kalakasan na nanggagaling din po sa inyo sa pamamagitan po ng mga nagbahagi. Salamat po. Magsitayo na po tayong lahat upang awitin po natin ang